Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday mga lodi. At grabe ang dami nating news ngayon mga lodi. Sana makapagbasa tayo ng comment kasi gusto ko magbasa ng comment mga lods, no? And malupit yung natuklasan ko. Grabe, meron tayong mga nagko-comment dito mga lodi ng mga star player, no, sa crypto. Mga idol, no? So nanonood pala sila kay Kuya Jeblo, mga idol, no? So hindi ko na sasabihin kung sino 'yon dahil nakita ko naman mga lods, no? Grabe. Dapat pag gagawa kayo ng fake account mga idol, wag niyo siyang i-link dun sa ibang account niyo. Nakikita kasi yung tunay na account niyo. Hindi niyo ba alam 'yun? Grabe naman kayo. So, ayan, mali, natuklasan ko tuloy kung sino yung nagko-comment doon. So, okay lang yan, idol, no? Mamaya, i-check natin yung comment na yan, mga lods, no? So, mag-update muna tayo. Bago tayo mag-start, mga idol, request lang, palike muna ng video natin. Mga lodi, palike muna tayo ng video bago tayo mag-start dahil ang dami nating news ngayong araw ng Tuesday. Gravity. So, unahin na natin to. Mga idol, ang pinaka-bearish na news ngayong araw. Ang ina ito na, wala nang tatalo dito. Sa tingin ko, wala nang tatalo dito. Kasi kilala nyo naman si Jim Cramer. Mga lodi, no, si Inverse Cramer kung tawagin sa mundo ng crypto. Lahat ng sabihin nito, kabaliktaran na nangyayari. Mga idol, no? Kung sabihin niya, pag meron siyang binanggit na coins na naging bullish siya doon, malamang babagsak yun. Ganun yung nangyayari. So, ito ang sinabi niya dito, I own Bitcoin. You should own Bitcoin. Bitcoin is a great thing to have in your portfolio. So, ayan, patay tayo dyan. Mga idol, no? Bakit niya binanggit si Bitcoin? MicroStrategy, okay, look, I say if you want to own Bitcoin, own Bitcoin. I own Bitcoin. You should own Bitcoin. Bitcoin's a great thing to have in your portfolio, but not MicroStrategy. Just own the Bitcoin. That's enough. may banet pa sa MicroStrategy sa huli, no? Bitcoin lang, wag sa MicroStrategy, sabi niya. So ito, tignan nyo na lang yung mga comment dito. See you back at 30k. For the love of God, Jim, stop. My kids are hungry. Ang daming na bad trip sa kanya, mga lodi, no? The most bearish news I've heard all week. Don't do this to us. So grabe. So tignan natin. Pero kung kahapon niya sinabi to ng mga nakaraang araw, bago bumagsak yung, bago mag-drop o mag-correction yung BTC, pwede pa eh. Diba? Kunyari, dito niya sinabi, nung isang kahapon, di nag-drop. Ngayon, makaka-recover na. Kaya lang, pa-recover tayo ngayon eh. Saka niya sinabi yun. Hintayin tayo dyan. Ano kaya mangyayari sa Bitcoin, mga lodi? So, hintayin na lang natin. Na-check natin yung ibang news. Itong news na to, merong malupit na epekto to, mga lodi. President Donald Trump calls for the end of federal income tax. It's time for the United States to return to the system that made us richer and more powerful than ever before. Sabi niya, no? Powerful than ever before. Sabi niya, mga lods, no? So, sa Friday, ayan, check natin dito sa ating Forex calendar. Now, Wednesday, Thursday, Friday, meron tayong FOMC. Ito pala. Thursday pala, hindi pala Friday. Thursday na nga, alas 3:30 ng madaling araw. Taragis yan. Madaling araw na naman to. Puyatan na naman. So, Thursday na madaling araw, 3 a.m. magkakaroon tayo ng FOMC. Titignan natin kung ano sasabihin ni Jerome Powell dito sa pinirmahan. No? So, hindi ako sure kung mabilis yung epekto nito o something, no? Pero ang sure ako merong epekto to, lalo na sa FOMC, mga lodi, no? So, hintayin natin kung ano mangyayari. Sa Friday pa naman yan. Pero, MicroStrategy has acquired na naman po ng 10,107 Bitcoin sa price na 1.1 billion. Parang kakabili lang nila ng isang araw na ganito. Meron na naman po, mga idol, no? So, nagre-range yung price ng Bitcoin nila sa 64,511 per Bitcoin, no? Ayun yung sinabi nila dito, mga idol, no? So, solid si Michael Saylor, bili ng bili, mga lodi, no? Pero, eto, mga idol,
medyo bad news sa Tether to. Ito, upunahin natin kay Michael Saylor. So kasi ayun yung news natin, no? Sabi dito ni Jacob King, Michael Saylor MicroStrategy will soon be in serious trouble due to their purchase of significant amount of BTC near all-time high. Their average price has now moved up to around 65,000, no? Yung range price nila dyan sa BTC. For context, BTC was at the level just a few months ago and is guaranteed to retest in the nearest future, especially considering the rise beyond the zone was entirely influenced by the fake BTC strategic reserve narrative Saylor made up, which has since flopped. So parang sinabi dito ni Jacob King, medyo nagpump daw yung BTC kasi nga sinasabi nila yung sinabi daw na parang pinakalat daw ni Michael Saylor na magkakaroon ng BTC strategic reserve. Na once na ma-realize ata na hindi yun mangyayari, baka ba mag-drop yung parang gano'n lang yung pagkakaintindi ko dito mga idol no? So tsaka iniisip niya na guaranteed daw siya yun guaranteed na baka mag-retest tayo sa future mga idol na baka bumaba ng 65 ulit yung BTC, no? Pero kung hindi na siya bababa niyan mga lodi, sa tingin niya ba babalik pa ng 65? Mukhang malabo na yun Pero hindi natin sure sa bear market yung tatamaan pa ulit yung price na yan. When BTC inevitably drops below the range again, so lagi na din yung inevitably, no? So talagang mangyayari daw yan. MicroStrategy will face a net loss on its entire BTC position and risk liquidation, especially with their looming tax deadlines and other obligations. Just as the dot-com bubble burst in the 2000s and his stock plunged by 99.99%, history is going to repeat itself here. Don't ignore the warning sign. So, yun yung sinabi dito ni Jacob King, mga lodi, no, tungkol sa MicroStrategy. No, medyo mabigat yung niya dito, tawag dito, prediction niya. Medyo mabigat yung prediction dito ni Michael King, mga idol, no? So, ayan. So, ito na, punta na tayo sa kanya ulit. Kasi nung nakita ko yung post niya, magkasunod to, kaya sinama ko na. Tether has just transferred over $500 million in unbacked USDT. No, maraming issue yung Tether ngayon, mga idol yung USDT. Printed out of thin air, no? To the HTX exchange to buy more BTC and prevent it from pre-polling amid growing sell orders. Remember, folks, without Tether manipulating price, 87% of BTC fake buy volume would vanish overnight. They're desperately trying to keep the house of cards from collapsing, but it won't last forever. Ayun sinabi dito parang sinasabi nila kaya daw medyo hindi nagda-drop yung BTC dahil sa Tether. Binibili nila, no? Nagbabay sila. Ayun sinasabi, mga fake buy volume would vanish overnight. So medyo sa tingin ko si Jacob King siya, no? Hindi siya Bitcoin lover. Ito ay mga nasa comment natin, excited ako basahin tuloy. There's a ticking time bomb, sabi niya rito, mga lodi, no? So grabe. 500 million USDT, no? Tapos binila nila ng Bitcoin. So ayan Eto naman, nandito na ba ako sa Ripple? Meron pa akong mga ibang news sige na nga, ito na muna. So ito, breaking. The Pro-Crypto Senate Banking Subcommittee has officially been released. So ito yun, syempre ang number 1 dyan, si Senator Cynthia Lummis. No, yung nagpupush ng Bitcoin Strategic Reserve, mga lodi. At syempre, nandito rin si Jack Black. Ay, sino ba to? Si Senator Ruben pala to. Mga lodi, no? Kala ko si Biden to. naging bumalik si Biden. Ayan. Ang ulit ng Kung napanood niyo yung sa Netflix yung mga stand-up comedian, may gumagaya kay Biden doon, tonto ako Habang nagsasalita siya, nagtanong si Biden. Tinanong ni Biden yung mga tao, who shit my pants? Tonto ako, galing ng komedyante na yun
So, ayun. Eto na. So, si Brad Garlinghouse to mismo, mga idol ha. So, kinongrats niya si yung newly confirmed Treasury Secretary Scott Bessent. He'll be an incredible leader for America. I'm confident he'll enact common sense economic policies working with the administration and Congress to grow US tech and crypto innovation. Ayan po yung sabi ni Brad Garlinghouse, no? So, ayan, no? Parang basic lang. Wala, basic, sabi niya. So, nakakapag-post na sila ng mga ganyan. Dati may kaso sila, lagi sila malungkot eh. So, anong nararamdaman nyo ngayon? Ba't medyo parang ang taas na ng confident nila, mga lods? Ripple collaboration with Elon Musk confirmed by Binance. Nako, eto na, si Elon Musk na. No, confirmed by Binance. Ripple CEO hints at collaboration with Elon Musk amid deleted tweet declaring XRP is the future of finance. Nako, binibigyan nyo na ng hint yung mga tao, mga idol, no? Collaboration and it could take XRP to the unimaginable heights. Ripple CEO confirmed that they're working closely with Musk and this partnership could potentially drive XRP value up to $600. Hindi yun totoo, mga lodi. Babagsak kami. Babagsak po ang XRP ng mga $1 na lang daw po. Babalik sa 0.5, no? By integrating XRP into Musk X Payments platform, they're positioning the cryptocurrency to reshape the digital payments landscape, mga idol. Once na naglabas na ng X Payments si Elon Musk, sa tingin ko kasama yung XRP. Sa tingin ko lang pwedeng hindi. Pwedeng Bitcoin lang, wala nang iba, Bitcoin lang, no? Pwede naman yun, Bitcoin lang eh. Bitcoin lang. Kaboom! Dito, kaboom, oh. Ripple CTO ends speculation about ano ko na ata to na ano ko na ba to kahapon. Basta pinaliwanag dito ni nung gumawa ng Bitcoin na si sino ba to? Schwartz. Ay, nakalimutan ko pa. Si David Schwartz. So, ayan. Iniisip ko yung ano niya, yung alias niya. Nakalimutan ko kasi. So, si David Schwartz, no, na gumawa ng Bitcoin, sabi ni John McAfee, na hindi po centralized yung XRP. Siya po ay decentralized. Na sinabi niya dyan, no? Ayun yun. And then, dito tayo. So, ano to si The Wolf of Wall Street. Ito yung pinaka-big news sa tingin ko sa XRP ngayong araw na to. Mga idol, no? Kasi tagumpay to mga lods eh. Ripple XRP gains key money transmitter license. Tama ba? Licenses in the New York and Texas. Ripple has secured money transmitter licenses in New York and Texas to expand its US operations, enabling compliant cross-border payment for banks and crypto businesses. The firm now holds over 55 global licenses, including approvals in 32 US states and key international markets. Ripple cites optimism under the pro-crypto Trump administration with regulatory shift like the SEC rescinding of Sub 121 allowing banks to custody digital assets. Alam nyo, naalala ko yung post ni Michael Saylor. Sabi niya na i-allow yung Sub 21, di ba? Ito ba yung tinanggal? Kasi Sub 22 yung bago, 122. Na i-allow na daw ng na magkaroon ng custody yung mga bangko sa Bitcoin. Sa Bitcoin lang talaga yung sinabi niya, hindi niya yung digital asset. Laging sinusolo niya lang Bitcoin lang talaga ang kulit eh. So ayan. Dahil dito sa nangyari na to, mga lodi, na nagkaroon nga ng license sa New York at Texas, nag-post ngayon to si King Solomon. Sabi niya, urgent, someone needs to stop Ripple and XRP ASAP. We need to rally at the BTC troops. We need to rally the BTC troops and all together post a video of us crying together. Oh my God. Pero syempre sarcastic to, mga lodi. Ang inaasar niya rito yung mga Bitcoin lovers. Hindi ko na sabihin maxi, lovers na lang. Oh, ayan Mamaya.
Sa huli, meron akong sasabihin. Ayan. So, ayan. Inaasar niya lang yun, mga lods. No? Joke lang yan, kumbaga joke lang. Tapos, dahil nga nangyari sa Ripple yon, mga lodi, Elon Musk, ito na, malupit din to. Puro malulupit yung solid na news natin sa ano, ha. XRP na walang kwentang coins na ano, ha. Stablecoin, ha. Elon Musk move both SpaceX and X headquarters to Texas, leaving California, mga lodi. Tandaan nyo, ha, kakatanggap lang ng Ripple ng key money transmitter license sa New York at sa Texas, ha. So, lumipat po dun SpaceX and X headquarters to Texas, leaving California. Ripple just got a money transmitter license in Texas. X payments could become half of the global financial system. Connect the dots, mga lodi, sabi dito. Hindi, wala yan. Wala XRP. Mas maganda pa rin Bitcoin talaga. Maganda. So, ito. Co-founder of Esya app, which already partnered with Ripple, announced tomorrow XRP Community Space January. Oo nga, mga lodi, naalala ko. No? January 2028 is XRP Community Day o XRP Day, mga idol. No? Kaya nga sinabi ko, last chance na ngayon. No? Last chance na sa tingin ko pag-buy ng XRP. Kumbaga, kung gusto nyo makabili ng mababa, sa tingin ko ngayon ang oras, pero kabala kayo, mas maganda, Bitcoin na lang. Bitcoin na lang. He said he is hype and that the stuff we're sharing is gonna be pure gold. Ayan. Something huge could be announced tomorrow. So mamaya yun, kasi advance tayo ng 12 hours. Siyempre, hindi naman umaga sa kanila yun, baka hapon yun. So baka gabi pa, madaling araw pa mangyari yung pag-announce na yan. Mga idol, no? Just got off a call with the Ripple team preparing for XRP Community Day tomorrow. And I can tell you, sabi dito ni Pilwok, the stuff we're sharing is gonna be pure gold. Kulay green yan, pure gold eh. The world isn't ready for what's coming. Nako. Ano kaya i-announce ng Ripple dito? Bitcoin siguro. Ayaw mo tumigil, Jeblo, ha? Makulit ka. Sunod dito, ito yan. May nag-reply kasi dyan eh. Si Laxbill. Oh, heck na, serious? Sabi, oh, heck na, serious? Sabi niya ganun. Sabi dito ni Pilwok, I don't think people know half of what's going on. Oh, nako, mukhang may malupit silang i-announce, mga lodi. Mukhang kailangan ko magbodega mamaya ng Bitcoin. ng Bitcoin. Ayan yan, ang dami. Is the XRP case over? Oh, kasi yung na nila, wala na silang wala, parang pagtitignan mo sila, mga lodi, wala na silang kaba. Wala na silang kahit anong nararamdamang sagabal sa kanilang daan, no? David tweets is giving me the same vibe as this picture right here. Oh, ayan mga lord. Wala na. Mali mo, ayun yung i-announce nila, di ba? Oh, ina-announce namin na tapos na po ang kaso ng ganyan ganito, ganyan, no? Kaya yun, bumili kayo ng Bitcoin. Boom, sabi dito. The CEO of Arsax has predicted the XRP volume could reach a staggering 500 trillion market cap ba to? 50 trillion dollars by 2025. It's expected that the XRP ledger will be capable of processing between 30 to 50 trillion. Token CTF, the top DeFi token XRP ledger, seems poised for significant increase, rising from 0.96 XRP to an impressive 374.25 XRP while having market cap of just 10 billion. Don't miss out the CTF token opportunity. So, sa ano to nabibili? Sa Ledger at XRP Ledger eh. Hindi ko alam eh. Hindi mo pala alam eh. Dapat tinaan mo. Hindi mo pala alam eh. Comment siya. Ang kaya mo grade 5 eh. Ito na. 5
$5 trillion market cap overnight for XRP be added. Sabi kasi dito mga lodi ni Baba Cogs, XRP will add 5 trillion to market cap overnight lang daw. Baka mamaya yun. Hindi natin sure ha. No? So, check natin to. AI crypto czar. For Trump administration and David Sachs, the US must be the crypto capital of the world, and the best part is that XRP priority as a national digital asset stockpile cost is the #1 crypto made in the US, mga lodi, no? So, parang nasa harapan na lang. Ay, sino bang nagsabi nun? May content creator ako na nagsabi nun na nasa harapan nyo na, sinasabi na sa inyo. Kaya lang di nyo nakikita. Parang gano'n. Kumbaga, harap-harapan ng sinasabi sa inyo kung ano yung mangyayari. Kaya lang syempre may mga doubt, may mga past na ewan kung ano man. Parang pag nangyari yan, sasabihin na lang nila, I told you so. Gano'n na lang eh. So ito yung breakdown ni Mr. Man na merong 28,000 followers. Meron siyang breakdown dito mga lodi, no? Ayan. Parang isusumahin na lang natin. Kung mapapasok daw sa strategic XRP reserve breakdown in value, no? Pag na XRP yung ano ba to? Ano na ako. XRP strategic reserve, may chance, no, na ang value ng XRP approximately 13,574.44 per XRP. Ayun yung sinabi niya dito. Pag strategic XRP reserve. So, pwede daw maging price yan. Sila yung nagsasabi nito, mga lods, hindi ako Ayan, no? So, ito, panoorin lang natin to. Gusto kong panoorin nyo to. Kilala nyo ba to? Si Bearable Guy. Ito, si Bearable Guy kasi, sa mga hindi nakakaalam, mga lodi. What if there's... Isa siyang page, no? Asan na ba ito? Na almost lagi siya nagbibigay ng hint, no? Sa mga XRP holders, mga idol, no? May mga hint siya na ganyan, yung nasa halamanan, tapos yung XRP kasi ito yung king yung king na sinasabi nila dyan, mga idol. Ito yung barko, bangka sa likod ni Trump tsaka nila Brad Garlinghouse, di ba? So siya rin yung nagbigay niyan. Tapos ayan, may mga dinidebunk yung mga content creators na mga detectives sa internet kung ano yung mangyayari dito, mga pinapahiwatig niya. Siya si Bearable Guy. So ngayon, marami nagsasabi, sino ba si Bearable Guy? Kasi parang lahat ng binibigay niyang hint, nagkakatotoo, mga idol, no? So panoorin natin to What if there's someone who always wears a cowboy hat with that same cutout of the brim, with a unique band around it that also includes 3 distinct stars? What if this hat was part of the person's brand and he was never seen without it? What if he was a member of the World Economic Forum and in his World Economic Forum photo, he wore this hat? And what if he was directly related to Elon himself? I'm talking about none other than Kimball Musk, Elon's brother. Right on the WEF website, he wears a band around his hat that features 3 stars. And it may only look like 1 star at first glance, but he wears it so often, you can see from other angles 3 sneaky stars right through the gap. But not only that, he has a second alternative star band for his cowboy hat that also reveals 3 stars between the gap. Now, I don't know about you, but I've never actually seen a cowboy hat that has 3 stars on it. And Kimball, Elon's brother, has 2 of them. 2 separate cowboy hat bands that show 3 stars in the gap of the brim. Isn't that a little too coincidental in comparison to the Bears cowboy and everything we know about Elon? What does Kimball Musk do for a living anyway? What's his mission? Kimball Musk is an entrepreneur and philanthropist focused on transforming the food industry through sustainable farming, healthy eating, and community-focused initiatives. He co-founded ventures like the Kitchen Restaurant Group, Big Green, and Square Roots, while also serving on the boards of Tesla and SpaceX, and the WEF. Okay, so Kimball Musk is involved with sustainable farming. What's a key part of sustainable farming? Building greenhouses. He builds greenhouses and takes pictures with sunflowers, you guys. Do any photos of you in a greenhouse exist, let alone multiple greenhouses? Or pics of you watering flowers and admiring sunflowers? Are greenhouses and sunflowers part of your life? By the way, his company Big Green is actually a blockchain-based DAO, which stands for Decentralized Autonomous Organization. So in other words, he's just a regular old guy who loves cowboy hats with 3 stars on them, greenhouses, sunflowers, and blockchain. Nothing to see here, right? But seriously, considering the connections between Elon and the bear, isn't it kind of strange his brother wears a cowboy hat with 3 stars on it, builds greenhouses in a blockchain-based DAO, and takes pictures watering plants and admiring sunflowers?
At the very least, isn't that a little weird? So ayun mga Lodi, no? So ang sinasabi niya rito, si Bearable Guys malamang is yung kapatid ni Elon Musk, mga Lodi, which is si Kimball Musk. Meanwhile, Kimball Musk has known Brad Garlinghouse for at least 15 years. Sabi dito mga Lodi, no? So 2009 to, tama ba? Great lunch with Arlington Pralesmon, Kimball Musk, One Riot, Brad Garlinghouse. Ayan mga Lodi na. Pinagtatagpi-tagpi lang natin. Ito yung pinost na malupit ngayong araw. Pinost ni David Schwartz to mga idol ha. Pakinggan natin, lalakyan ko ha. Kasi may subtitle dito eh. Pabasahin nyo na lang. Si David Schwartz, nanonood siya ng TV. Mga Lods, no? Nanonood siya ng TV. Ayan. What, you want the TV on? Oh, hold on. What's this? What's it? I want to start by saying I'm What? sorry. Ito yung sinasabi ni pangalan nito si Gary Gensler, si Jim Cramer, ito yung sabi ko eh. Andito sa baba, nasa subtitle. What's this? What's it? I want to start by saying I'm What? sorry for the lawsuit, back and forth, and What the- everything that's come with it, especially with XRP. I thought long and hard, and I realized I may have overcomplicated things. I could have listened more and taken a step back to understand. Hey, I was watching that. So sabi doon mga Lodi, I wanna start What's this? What's it? by saying I'm sorry I want to start by saying I'm What? sorry for the lawsuit, back and forth, and What the- everything that's come with it, especially XRP. XRP. Bakit ba? Bakit may puting towel dito? David Schwartz, bakit may puting towel dito mga idol? No? Tandaan nyo si Bearable Guy, what's on the screen? White towel, si Bearable Guy, naglagay siya. Makes sense, no? Nakita nyo number 1 mga Lodi, XRP, USD, tas Bitcoin yan eh. Ayun yung pinopost ni Bearable Guy, which is, ang hinalangan nila is yung kapatid ni Elon Musk, no? So ngayon may towel dito na puti, ngayon may towel dito na puti. Di ba? Ano yung nangyayari? Ang kukulit ng mga pautot eh, no? Mga Lods eh, no? So, naniniwala ba kayo na kumbaga, ang tawag dito, basta, hindi ko makuha yung words na gusto kong sabihin, basta yun, magkakonekta ba yan, mga Lods, no? So, ayan, baka nga yan siguro yung i-announce nila mamaya, no? Baka nga yun yung i-announce sa XRP Day, mga Lodi, no? Uy, puka. XRP Day, Nako, malaking balita yan, mga idol. XRP Day. Hintayin na lang natin mamaya. Tapos ito yung message ni Brad Garlinghouse sa mga XRP Maxi ata, mga Lodi, no? Basahin lang natin. Sabi niya kasi dito, some thoughts on maximalism. Let me say this as clearly as I can. The crypto industry has a real shot. Mga Lods, no? So, meron tayong pag-asa ngayong nakaupo si Trump, mga Lodi. Kaya dapat magtulungan na lang tayo. Here and now, to achieve the many goals we have in common, if we work together instead of tearing each other down, no? This is not and will never be a zero-sum game, mga idol, no? So, lahat tayo makikinabang. So, dapat magtulungan na lang tayo, mga idol, no? Yung sinasabi ni Brad Garlinghouse. I own XRP, BTC, and Ethereum, sabi niya, among a handful others. And Ethereum pala, among a handful others. We live in a multi-chain world, and I've advocated for a level playing field. Instead of one token versus another, tama pala, advocated for a level playing field instead of one token versus another. If a government digital asset reserve is created, I believe it should be representative of the industry, not just one token. Whether it be BTC or XRP or anything else, mga idol, no?
Maximalism remains the enemy of crypto progress. And I'm very glad to see fewer and fewer folks ascribe to this outdated and misinformed thinking, mga idol, no? So ayan, sinabi niya, mga lods, no? Ayun yung message niya, no? Ang ano lang kasi, mga lodi, ito last ano ko na to sa mga last comment ko na to, ayaw na makipag-away. Siguro last na video ko na to na ano, medyo na entertain lang talaga ako, mga lods, eh. Kaya pinapatulan natin 'yan. Nakaasar lang din ako, mga lods, no? So ayan ha. Ang ano ko lang doon, mga lodi, ang parang ang pangit lang kasi doon is gusto niyang gusto ng mga Bitcoin something is Bitcoin lang, no? Bitcoin lang, wala nang iba. Parang ang pangit naman noon, mga lods, no? Ito na nga yung chance natin, eh. Sabi niya nga rito, the crypto industry has a real shot here, eh, mga idol, eh, no? So dapat lahat isasama natin pataas, hindi yung ikaw lang yung tas papatahimikin mo na yung iba. Huwag na kayo, hindi kayo kasali. Ako lang ang hari. Diba? Parang hindi naman siguro yun, maganda yun, mga lodi, para sa isang space, no, crypto space. Diba? So ayun lang yung thoughts ko doon, mga lodi. Sabi nga dito ni Elon Musk, pinost niya to. How do you tell who's telling the truth? The ones trying to silence other people are the ones lying. Ayun sinabi dito. Mga idol, no? So kayo na magdesisyon diyan, no? Kung anong nyo, hindi ko kayo, pwede niyo naman yung kontrahin lagi, pwede naman kayo kontra, eh. No, andyan lang tayo, mga lods, no? So, ayun na, basahin na natin ang mga comment natin. Let's go. Mga idol. So, ayan na, no? Ilan ba yung comment natin? Tango, 155, medyo bibilisan ko to. Bibilisan natin to. Mga lodi, no? Unahin natin shoutout natin. Nahaba pa ng ibang comment. Dapat i-clear nyo lang. Andrew Salvelion, shoutout sa'yo, idol, no? Nasundot ang pending order ko kay XRP sa presyong 2.6. Nakabili ng scalping, mga lods. Sa pool yung pending order ko kay XRP. So, ayan, marami pala nag-trade kagabi. Nanood kasi kami kagabi, kaya hindi ako nakapag-trade, eh. Niyaan ko lang, eh. Habaan ulit ng update natin, idol. Pula market, meaning chance para mag-DCA. Tama lagi yan. May party na naman yata yung aso ng kapitbahay. Hindi, pag ang maingay talaga yung aso dito, eh. Kahit kami tinatahulan. Sa Axie Origin, idol, binago yata yung effect ng Rooney Benoki. Ginawa katulad ng Poison Touch nung effect. Pangit ito yung nawala yung pagiging unique. Oo nga, eh. Napansin ko nga yun. Dati madalas ako nananalo sa Poison. Ngayon, hindi na. Dumadami na naman yung mga may basher idol sa hindi na malapit na yung pump na inaantay. Tama. Si Jay, una pa sa purse. Dance Cortez, ayan, shoutout sa'yo, idol. Daming umiiyak. Yung Bybit ako, 1/4 na din ang portfolio ko. Yung XM ko, magkakalahati na yung naging portfolio ko. Lilipad din yan, idol. Magandang taon para makabili. Ayan. Si Hermie. Paldo si Market, tunaw din ako, idol, kahapon talo ako. Pero ngayon, kagabi hindi ako napag-trade, eh. Niluto yung dinugaan, ulikbang pusit. Si Hanso. Yung 557k ko, naging 404k na lang. Laki binaba, pero di pa din ako nagpanic. Welcome to the crypto world, baby. At alam nyo, mga lodi, normal lang yan, mga idol, no? Ako nga, medyo malaki pa, eh. Kasi pag malaki yung asset mo na nakalagay, malaki din yung bawas tsaka dagdag nun pag kumikilos. Minsan nagugulat ako, ano talaga yun. Yari, nagda-down ng 300k. Sabi ko, sayang yun, Tapos maya mananalo na ulit. So, ilang araw lang, babalik na ulit. So, normal lang yun. Kaya dapat meron kang plano kung kailan ka magti-take profit. Joseph Berdin, Ronan Nile. Huwag na kayo dyan kay meme coin ni Trump. Ako, kayo, job, 1,220 $1,220. Lodi, Dasina. Ayan, sabi ni Idol, di na to the moon. Nakaabang na USDT ko. Ganitong crash sana umabot ng 2.3. Sabi ni Idol, medyo, saan ba umabot? Hanggang saan ba? 2.6 lang, eh. 2.6 pala. Grabe pala, no?
O ngayon, bumalik na tayo mga Lodi sa $3, no? XRP will flip Ethereum, kaya yan dati nagagawa ng XRP yan, drop mo pa XRP. Ang totoo, BTC ang ipiflip ni XRP. ADA naman pantapat kay Ethereum, sabi ni Giancarlo at ni Justin Mark. Lord, sa tingin mo before magkatapusan kaya bigla akyat lahat? So hindi ko alam mga Lodi, no? Kaya nga meron tayong mga meron lang tayong mga date, no, na gusto kong dun mag-take profit. Pero kung ano man mangyari in between, hindi ako sure ko ano. Depende lang pag nagti-trade tayo, scalping lang naman tayo. Si Glenn Torres, J-Lord, bakit pa kasi bibili ng meme coin kung pwede naman sabay nag-trade? O tama, no? Yung mga tulad ng Trump coin, hindi ako bumili noon, nag-trade ako dun. Mga lods, no? Panalo ako ng short doon. Kaya lang nung talagang lumaglag na, hindi na ako sumabay kasi nakakatakot na eh. Ingat ako ngayon kasi mas gusto ko magbodega ngayon kaysa mag-trade. Ginugulo lang ni Trump yung mundo sa crypto. Hindi si Trump gumugulo, ginagamit kamo si Trump. O yan, medyo tama si Giancarlo dyan. Matanda na kasi si Trump, hindi siya techie na person, kaya buti na lang kinuha niya si Elon. Puro pro-crypto kinuha niya kasi hindi siya ganun kaalam sa crypto. Tingin ko lang yon. Pero kung tama yung what is the consequence of being a puppet, sabi niya. Bear market na yata. O, kinuha mo na yung pera mo. O, ngayon, nag-pump na ulit. Ano nangyari? Nakatakot tong crypto sa future kapag pinasok ng government at country kapag hindi nila makontrol, sasabihin nila security issue, kaya tama lang ang ginawa ng SEC kay XRP na may security issue. Buti na lang ang malang ang gumawa kay Bitcoin ay matalino. Hindi siya nagpakilala kung ano ang nationality niya para mawala ang issue niyan. Katulad ng nangyari sa TikTok dahil alam nila gawang China, kaya na-ban sa US yan. Nakakatakot kapag gawin din sa crypto. Medyo malabo na yun maban yung crypto, idol. Opinion ko lang to ha. Sayang naman kung mawawala ang crypto dito na kasanayin sa futures. Medyo malabo na yun, idol. Crypto nga yung futures eh. Mga lods. No? Sila yung futures. Hindi sila sa tingin ko lang ha. Sa tingin ko lang din. No? Si Alexander. Shoutout sa'yo. Ayan, si Sumbag. Pa-exit na nila mga weak hands. Yung mga matitira diamond hands. So, ayan. So meaning, kung totoo yung sinabi ni John McAfee, meaning nag-sync ang statement na yan sa sinabi ni Brad Garlinghouse na some of the persons that previously working in Bitcoins are now working already in Ripple. So meaning, totoo at may laman ang sinabi ni John McAfee. Di na kailangan pang i-memorize siya, although yung kinall out niya si Joel Katz, which is si tawag dito, David Schwartz. Sa pagkakaintindi ko, hindi ibig sabihin na si Satoshi Nakamoto at si David Schwartz ay isang tao. Kundi, baka ang ibig sabihin niya doon, Joel Katz, it's time now to tell the world who is Satoshi Nakamoto. Pwede rin yun, idol, na ganun nga yung sinabi niya, no? Meaning, ang ibig sabihin niya, si David Schwartz ay may alam kung sino talaga si Satoshi Nakamoto. Pwede, di ba? Pwede nga, pwede. At on the other hand, kung ibig sabihin doon na si David Schwartz sa Satoshi Nakamoto ay isang tao lamang, why not, di ba? Kung ganoon, iyak ka na naman mga Bitcoin mices niya. Nako, promise, mag-aamok na talaga lahat, lagot. XRP is king, sabi ni trader. Wannabe. Namigay ako 30 USDT sa dump. Nako. Ano sinasabi ni Brad Garlinghouse, we need clarity and clear regulation crypto. Hindi kung sino-sino lang pwede gumawa ng coins. Nakapokus kasi SEC sa XRP. Pero yung iba, wala sila ginagawa. Si D, shoutout sa'yo. Si Carl Michael. Talon kayo sa Ronin meme season araw-araw ha. Ano? Sa Ronin meme season araw-araw. Okay. Si Kasoki is giving the pyramid scheme by. Pyramid naman talaga. Anong pinagsasabi mo? Pareho lang din sa gold stocks, tumataas value at sa demand. Sige boss, yan mo umiyak mga Bitcoin Maxi. Cry baby cry, Bitcoin Maxi, change your wet diapers now. Yan, nakasar nyo sila. Meme coins, depende sa meme coins, idol. Bagsak na meme coins. Alam nyo sa meme coins ngayon, sa tingin ko, yung mga, hindi lahat siguro magpapump, no? Na yung mga may iwan talaga.
Sa bull market, mga Lodi, maraming naiiwan, hindi lahat, no? Kaya nga magkaiba yung top 100 nung nakaraang cycle sa top 100 ngayon. Kasi yung ibang mga top 100 dati, naiiwan na talaga hanggang mawala na lang. Boss Jeb, sale na naman ng crypto, binenta ko na meme ko. Ang dami na kasi lumabas na meme, transfer ko sa XRP, wala kasi pang bodega. Sabi ni J Crypto, panalo ka na. Ngayon, kasi nagpump eh. This is crypto drama, wag ka papadala, talo ka, baka bigla ka mag-sell. Oh, sabi ni Long Lasting. Nagdagdag ako ng Doge kahapon, tapos ngayon malaki pa pala binagsak. Kakabili ko lang rin ng Chainlink Avalanche, tapos kanina bigla nag-down ng malas. O ngayon nakabawi na, idol. Huwag na kayo malungkot. Ganun talaga 'yan, no? Hindi naman forever nasa baba yang mga 'yan. Nangyayari talaga 'yun, may mga nagpa-profit. Si Romualdo 'yon, si Maris Pantilla, o yan. Yaan mo lang na lang, idol, iyak later mga 'yan, no? Idol, kaya mo si Glock 9, kaya mo si Alex 11. Sino si Glock 9? Ay, sino si Alex 11? Si Glock 9, kilala ko yan, syempre. Si Alex 11, hindi ko kilala. Si Benten. Si Benten 11, kilala mo. New Moon. Na lang ako umaasa, boss. Sabi ni wala nang pambili. Buy the dip with what? Nag-release ng meme coin ecosystem mga Ronin boards sa tama. Meme. Pwede ka makagawa ng meme coin sa Ronin. Sige. Ako, wala na akong sa mga meme coins ngayon, mga idol, ha. Sinabi ko na sa inyo yung mga kumikita lang sa meme coins kahapon, di ba? The dev, the insiders, and the crypto exchange. Kaya baala kayo. Anong trip nyo, ha? But ano po nangyari sa BitGet tayo? Pwede open naman po ang BitGet, ha. Ayan, BitGet nga tayo, mga Lodi. Baka kahapon lang, ewan ko kung nangyari. Salad Channel. Ayan, hindi siya nakabili. MC Spike. Boss, ako may 111 pieces lang XRP, pero goods na yan, sala. Goods lang lahat sana. Goods lang yan, idol. Yung mga sutoy ang nag-iiyakan, idol. Nag-automatic logout yung BitGet bossing. Sa cellphone ba yan? Sa browser naman sa akin hindi. Si The Pascual. Pwede ka naman bumili tingi-tingi Bitcoin parang alkansya. Pwede naman. Kulay pula, kaya to the Mars. Kung anong binaba, akyat overtake pa yung ating price. Ayan. Deep are gifts, DCA na. Tama. Kaya sila nagagalit sa XRP kasi yung unang 30,000 block ng XRP nawawala sa napunta. Ikaw na rin nagsabi, ba't ako tinatanong mo? Wala akong alam dyan. Sabi mo nga, sinagalit, hindi ko alam. Ba't ako alam dyan? So big deal yan sa inyo. O di bala kayo. Ganoon lang naman yun Tama, idol. Gusto ko din na sana nag-Bitcoin, kaya lang kasi sobrang mahal pa. Kaya altcoin muna. Ayan, sabi ni Mendoza. Ay, Mendoza. Kung ako sa mga BTC holders, shout kay Nina kapag yan nag-double tap sa resistance ay magbebenta na kayo at mag-transfer na sa XRP kapag nag-down ng BTC 30-40%, siguradong altcoin season na. Yan ang may papayo ko sa mga may hold ng BTC dyan. Basta ako, XRP pa rin habang buhay. Sarap, idol, Berna. Sabay sa Agos, ito ang gusto ko. Ayan. Alam nyo, may mangyayari talaga ngayong week, mga Lodi. Mukhang baliktad mangyayari kasi lahat ng content sa YouTube is bull pero ang market is bear. Mukhang magkakatotoo ang 60k. BTC, XRP 0.5 again. Market manipulation daw yan. Basta ako sabay lang makapalmukha ako ayan. Okay lang yun. Hanggat di pa nangyayari yan, puro speculation lang tayo, no? Sabay-sabay tayo manghula. It's time na ba para magdagdag? Pag may pandagdag, bakit hindi? Daniel, lagi ako nag-aabang ng video mo, idol, bago ako trade. Si Tonyo. Shout out. Correction lang, idol. Yung Bitcoin Maxi, yung nang-aaway, hindi yung mga XRP Army.
Dati pa yan sila nang bubuli. Most of people sa XRP Army matatalino at matitino. Di gaya ng mga shitcoiners, Bitcoiners pala. Si Best Buddy nagsabi niyan, di ako Matagal na akong OG ng holders ng XRP. Meron ako 16,000 plus na XRP. Wow! Ang lupit mo niyan, idol. Baka nasa 3 million pesos na yan. At alam ko sa mga research ko, ang tunay na use case ng XRP dati pa. Kaya ako nag-imbak niyan way 2019 pa, pero mas nag-imbak ako noong 2021 lalo nung nalaman ko sa dark web yung use case at kung sino talaga ang may gawa. Totoo na ang mga founder ng Bitcoin ang mga nag-reconstructure ng XRP. Pero kung mas malalaman nyo yung nasa likod, mas magugulat kayo. Si Taguro. Sino ba, idol? Di ba sabi? Si Mr. Valdez yan, Tsaka si Don Paquito yung nasa likod ng XRP, Yung totoo, is kilala nila kung sino talaga founder ng Bitcoin. Ayaw lang nila magsalita. Pero may alam din ako at ang reason kung bakit binabanata nilang XRP is dahil XRP ang magiging mandatory financial solution sa buong mundo at kilala nila mismo si Satoshi Nakamoto. Si Nick Somboy, sagot, basta ako, nagbabasa lang ako. Shoutout kay Nick Somboy, Kung tutusin, mas maganda pa ang Litecoin sa Bitcoin. Mas mabilis kaysa sa Bitcoin. Tapos ang yayabang ng BTC Maxi. OG kasi ng mga Bitcoin sa crypto, no doubt, taas ego ang and pride. Wala discover ang Bitcoin, wala lahat na crypto. Tama naman yun kasi mother coin ng Bitcoin, no? So kung ikaw meron kang Bitcoin, baka mayabang ka rin yun. Baka mayabang ka rin ngayon, no? Bahala kayo dyan. Basta ako yung Bitcoin ko nilipat ko sa XRP. Si Lorna. Hindi kaya dahil sa news sa DEB o yung Doge kaya bumagsak ang crypto? Malamang hindi doon. Matatakot talaga sila na mawala ang 4-year cycle kasi dyan lang umaasa yung mga crypto currency na walang utility. Tama, no? The age of utility coin is inevitable, sabi ni Best Buddy, Caller of the day. Yung mga comment talaga ang iniintay ko lagi basahin dito. Shoutout mo naman kay Jeb. Si Hello TV. Shoutout sa iyo, idol. At kailan pa naging safe ang Bitcoin? Sige nga, mag-invest kayo ng asset tapos di mo alam sino gumawa at ang CEO inimbisan mo. Mga hunghang. Sabi niya, hindi ako to, Kalokohan ang yung nag-English ng mahaba sa sa comment section mo. Sa comment section mo, kala mo talaga may double digit Bitcoin Yung iba kasi dito mga Lodi, talaga? Hindi ko alam. Ngayon, labas mga iyakin dyan. Si Dance Random Video, shoutout Deep sa gift, bodega lang pag bodega lipad. Sabi ni Elmar Labrador. Lupit nung thumbnail mo, Boss Jeblo, sabi ni Scala. Isa talaga sa sa nakakabwisit, yung galit na galit ka na tas pinagtatawanan ka pa. Balagbag, In Jihos we trust, don't marry your coin. Para sa akin, XRP ako, ba't ako nag-Bitcoin na di ko yun kaya bilhin. Pag nagkataon, natin to habang mura pa ang XRP. Tama. Kaya Jeblo, stop ka na po. Yan mo sila. Yan ko daw sila. Stop na po yung yapping kasi wala namang mapupuntahan yung argumento. Sabi ni John Michael. Alam nyo, itong kaya ako nagbabasa ng mga comment, mga Lodi. Kasi yan, ini-enjoy ko yan, mga Lodi. The more, syempre, masaya ako kapag may mga positive comment. At masaya rin ako pag may mga negative comment. Kasi, ibig sabihin, nakaramdaman nyo yung mga video natin. Di ba? Ganun lang yun. So, ini-enjoy natin yung pagbasa ng comment. Sobrang boring naman kung may galit na sa'yo. May galit. Tas, ganun ba? Sige, sorry pare. Sige, maganda rin talaga yan. Kumbaga, lahat na lang sasangayon ako. Siyempre, pangit yun. Gusto ko rin yung, ini-express ko yung gusto kong sabihin. Di ba? Ganun lang yun. Boss Jeb, benta na lang sila ng Bitcoin tapos i-invest na lang sa XRP. Tama. Ginatasan lang ni Trump yung crypto world. Nakapag-add naman, boss, habang mababa, goods na din ang pagbaba ng XRP. Uniswap, nakakalimutan ko Sige, i-reply ko na lang dyan.
It's pointless na mag-away pa sa crypto. Crypto was made for financial freedom, kaya invest freely and especially kung saan kayo masaya and mas profitable kayo. The noise is nothing but a distraction to shake the loving core out of you. We need to be strong if we want to remain in the crypto sphere. O, tama yan si James Key. Check mo yung Omni Network, related siya sa XRP. O, sige, check natin mamaya. Saludo sa'yo, boss. Sa'yo, boss Jeb, nagbabasa ka ng comments sa mga viewers mo. Pero darating yung time, boss, na dapat mo rin i-consider yung mga pagdami ng viewers mo or subscriber mo. Sobrang dami. Baka hindi na siya practical na basahin. Lahat, lahat. I respect the effort, pero siguro mag-set ka na lang ng portion sa video mo para magbasa ng mga highlighted or random comments. I know you feel na kailangan mong basahin lahat ng comment in service sa viewers mo, pero you don't have to. Ayun, kinexplain ko na kanina. I miss those time na konti pa lang viewers and comments mo, and nakakatawa yung mga comments minsan. Nakakalungkot lang makita habang lumalaki channel mo, dumadami bashers mo, and to see you explain yourself to them. More power sa channel mo, boss. So, okay lang yun, idol, no? Nalilimitahan naman natin ng 1 oras, mahigit lang yung video natin. Ilang oras na ba? Oh, wala pa 1 oras. No? So, ako kasi mga idol, masaya rin ako nagbabasa ng comment, mga lodi. Bukod sa parang feeling ko kasi nakakausap ko kayo, no? At ini-enjoy ko din yung mga comments nyo. Natutuwa ako. Sayang, saya. Ayun pala. Mga XRP Army sa times 4 nila mula 0.5. Good luck mga Army, sabi ni Mama mo Reptile. Oh. Patawa naman, kinumpara yung Trump sa BTC. Awit sa'yo, Lods, XRP kulto. Kami ba yung kulto? Mali Mali ka ata ng pinasukan na liga, idol anong pagkakaiba ng Trump sa BTC? Bukod sa siya yung nauna. Bukod sa store of value. Oh, di ba? Explain mo dyan, Mama mo Reptile, Mama mo Reptile na Terminator. Axie. Boss, baka pwede pa silip ng ICE blockchain. Yung nga. Mamaya na, mahaba na tayo Hold lang. Tinanong kung anong mga natitirang kaso, sagot mo, haha, kala ko ba Tinanong kung ano yung mga natirang kaso, ganun sagot mo. Kala ko ba ni-research mo, simpleng tanong, di mo masagot. Wala na kasi akong pakialam dun Ba't i-research ko pa yun? Matatapos na yun. Kailangan ko pang sagutin. Panatiko ka masyado ng XRP. Ba't masama ba yun? May nakalagay bang bawal? Nabanggit mo na rin kasi yung salitang research, ba't di pa ikaw gumawa? Alam ko coin mo, Panati coin. No? Alam mo na pala, ba't ikaw nag-search nga naman? Ang kulit mo din Sa akin mo pa iaasa yung araw-araw mong kaalaman Ang tulit si XRP. Ayan na. June 29 tayo, mga lodi. Baka, sa tingin ko nga, baka madaling araw to mga lods yung meeting o yung announcement ng XRP Day, mga lodi. Lord, sabi nyo, bear market na. Feeling ko kasi, napagod ng mga tao sa good news, opinion ko lang. Pwede naman, no? Tanggapin nyo na lang ang katotohanan na walang Brad Garlinghouse ang Bitcoin, no? Si Michael Saylor may sarili kasing company yon, mga lods. Hindi naman talaga ang inaano niya is yung company niya, no? Hindi yung mismong Bitcoin. Sa tingin ko lang yun, kaya nga, 'di ba, sabi nga ni Jim Cramer, Bitcoin lang wag MicroStrategy. Sabi. Isipin niyo na lang noon si Nokia Bitcoin na lumubog din kasi pumutok si iPhone XRP. Parang hinalimbawa niyo yun, no? Na madaming utility tulad ng Apple Pay, etc. Ganun, pwede yun, no? Grabe, ang liit ng talo mo, boss. Ako 10K. May stop loss kasi ako, idol Nag-i-stop loss ako, kaya dapat Ito na naman. Sige na nga, XRP holder ka na nga, idol. Dahil mo XRP. Pero Bitcoin, mas okay sa'yo si Bitcoin. Okay na yun.
May inaalagaan ako sa na RWA na coin, idol, made in US din. Sana pumaldogs, pero XRP talaga ako, sabi ni Jay. Pag bumaba ang BTC, bababa lahat doon ka bumili ng XRP. Mali ka dyan, mga load. Sa tingin ko ngayon pag bumaba ang Bitcoin dominance, parang mag-altcoin season na yon. Sa tingin ko lang kasi isang taon na lang tayo eh. Tol Jeblo, sa mga Bitcoiners na selfish, yumaman na kayo dyan. At bakit di nyo hayaan lumipad naman ang XRP Army? Kapag lumipad na ang XRP Army na kumita na, ayayain ko si Tol Jeblo na bumili ng flying cars. Around the world. 180 pieces. Ang dami naman nun, mga lodi. Si June si June. Si Trump ata sisira sa cycle. Pa-altcoin season na. Pwede nga. Nadali tayo ng DeepSeek. So, ayun nga yung DeepSeek, no? Yung AI ng China. Mga lodi. Pero ngayon, wala eh. Down eh. Boss, daming sutoy sa comment section mo. Kala mo talaga lahat may hold ng coins. Baka nakikisabay lang sa video mo, boss. Oo nga, naintindihan ko naman yun. Yung iba dyan nangaasar lang din eh. XRP at BTC support, sana magkakolab tayo. Makolab kita, boss. Si Jonathan Bill. Alam nyo, dami nakikipag-collab sa akin dati. Kaya lang, hindi talaga ako sanay sa ganun eh. Mga loads. No, mahihayin kasi ako eh. Sa personal. About sa article sa tweet ni Elon Idol, ito ang sabi. Trial balloon daw yung tweet na yun. Testing market reaction bago ang big announcement sa adoption niya sa XRP. Dahil naniniwala ako, idol, na sabi dati ni Elon mismo ay holder ng 17 million XRP. Lastly, ito sabi, idol, if si Elon looking for XRP, something big is coming. Yun na nga eh. Tawa ko sa mga hinihilita na emotional. Grabe sila yung nasusunod kung emotional ako, hindi. Baka wala ng alt season kasi dami ng coins sa market. Pwede rin mangyari yan, Lods. Ilang mga altcoins ang lilipad itong 2025. Baka magbago ang cycle history, Lods. Kasi pro-crypto na ang nakaupo ngayon. At ang daming mga altcoins na alam nyo, saang nakikita ko dito, magkakaroon pa rin ng alt season. No, kaya lang yung mga bihira na talaga yung dyan. Kumbaga, mauuna dyan yung mga solid na may utility na coins. Ayan, mauuna yan. Tapos yung talagang nakikita na nagbabagsakan na lahat, biglang may mga magpapump dyan ng mga meme coins na mga walang silbi, parang mga mambibitag. Mambibitag yung mga yan. Kaya sa mga huli ng mga dulo-dulo na ng bull market natin, may scam pa dyan, mga lods, no? Kaya dapat lagi kayong mag-iingat. Relax lang, guys. Inilabas ang DeepSeek ng China pagkatapos sabi ni Trump, US will be the crypto and AI capital, no? Kaya nga, nilabanan agad. Nag-upisa na pumesa mga big whales at institution. Ito, pahiwatig ng sinalo na naman sa baba. Sabi ni Lewel Clarion. Pagalingan na lang sa pagsabay ng galaw ng market trend sa dami ng altcoins. Google mo lang si XRP decentralized. Kahit anong pananakot na dumping, di pa rin nagbenta ng BTC si China. Sila kaya may pinakamalaking namina na Bitcoin. Isa pa yan, mga lods, no? Boss Jeblo, sumisikat ng page mo kasi dumadami ng mga bashers. Dati-rati, puro good vibes ko mga comments. Kaya lalo nakaka-excite manood sa video mo. Nakakatuwa kasi mga sagot mo sa mga sutoy na bashers. Baka, Oscar. Baka yung pigsa ni Boss Hindi ko na nga binabanggit yun eh. Grabe naman kayo. Pero sana ngayong Thursday sa FOMC, sana makapag-live si Boss Robo. Namiss ko na si Boss Robo eh. Kaya gusto ko na manood eh. Grabe ang pagtatalo ni XRP at BTC, hindi pwede magkaisa na lang para sa lahat ng crypto community. Ayun nga yung sabi ni, di ba? Ni Brad Garlinghouse. Pullback ang XCN today, correction lang, overbought. Malakas siya sa community, halos magbenta ng holder. O yan, si Senji. Kaya Jeblo, ayaw mo tumalpak sa meme coins. Sa ngayon, hindi muna, mga Lodi, no? Nakapokus lang tayo sa mga binubodegahan natin. Saludo, Boss Jeblo, Boss KGX, XCN, Onyx Coin, BlackRock, plus BlackRock. Yun pala yung XCN, parang nakikita ko yung pero negative siya ngayon. Negative siya ngayon eh. Ayan
Marami negative, kriptuhan lang. Shoutout, Lods. Kaboss mo si Stock Tambay. Si Boss Robo nga yun, mga Lodi, no? Nai-miss ko na nga siya, eh. Goods, more night. Lods, nag-research pala ako about XRP. Grabe pala talaga ang technology ni XRP compared kay BTC. Si XRP, mas mabilis ang transaction per second kasi parang multi-universe to every second per transaction si XRP. Kaya, kaya niyang pagsabayin ang 100,000 transaction per second at kung si XRP ay nag-burn per transaction at buong mundo ang gumagamit, malamang darating ang time na konti na lang ang supply ni XRP at time na yun, baka umabot ng 5,000 per XRP. Kung isipin very early pala, talaga kayong ngayon, kung sa $3 per XRP, Lods, Jeb, ito lang masabi ko, napagandang retirement strategy ni XRP. Imagine 20 years to 30 years from now, magkano na kaya si XRP for long-term investment kahit mga 20,000 pieces XRP. Oh, nabaliw. Oh, nabaliw ka na, boss. Ay, nako. Ang haba nun, Doon, may balita ka ba kay Boss Robo? Hintayin natin si Boss. Ayoko naman i-message ng i-message. Nag-message na ako doon. Ang sabi niya sa akin, nagpapagaling daw siya, pero pagtapos daw niyang gumaling, magti-trade na ulit siya. So, Boss Robo, shoutout sa iyo. Marami na naghahanap sa iyo. Grabe yung XRP yun. 2K na nga lang, kinain pa. Sabi na ko. Ano ba pinagtatalunan niyo sa XRP Bitcoin? Tama naman si Idol Jeblo. Kung may extrang pera kayo, bakit di kayo mag-invest on both? Unang bumali kasi. Ako ng BTC noong 32K pa lang siya, pero noong kumita na, binenta ko na. Noong nagka-extra ako, pumasok ulit ako ng 87K, tapos binenta ko ng 107K. Pero kung XRP holder ako, profit is profit kahit taing coin pa yan. Anong paki ko? Basta pagtulog ko, nakangiti ako habang kayo nagtatalo pa rin. No? Sabi ni Eric, buti pa si Idol eh. Natutulog na maimbing eh. Boss Jeblo, nung gamit mong wallet Trezor Star, ano po? Trezor Safe 5. No? Yung gamit natin, Trezor Safe 5. Nabasa ko yung tweet ni Elon Musk, sir, bago na bura. Oh, at least totoo pala, 'di ba? No? Ito. Si Peter North, mga Lodi, si Idol to. Sige, basahin mo na natin. Hindi daw siya emosyonal, pero yung mga sinasabi niya nakakainis kasi hindi binanggit ni Altcoin Daily sa list yung XRP. Hindi naman niya talaga binanggit eh. 'Di ba? Number 1 American US coin tong XRP, tas nakalagay doon sa kanya US XRP, ay US coin pero wala sa XRP. Tama ba 'yon? 'Di ba hindi niya binanggit? Nakakainis talaga 'yun. But ito yung number 1, hindi niya sinabi. Tapos naiinis pag tinawag na poor people ang XRP. Pang poor people. Tama ba 'yon? Tawagin mong pang poor people yung mga may hold na XRP, Idol? Ibig sabihin ba, sang-ayon ka ni mga may hold na XRP is poor people? Tama ba? Na yung kami na may hawak na XRP, mga poor people kami? Although medyo pagkatotoo yun, na poor people lang kami. Halata na masyado bias mo, boss, sa XRP. Sinabi ko na nga na bias ako sa XRP. Kasi XRP ang hawak ko ngayon, hindi Bitcoin. Pag nakabili na ako ng Bitcoin, hindi magiging patas na. Hindi ba naiintindihan yun, Idol? Ano ka ba naman? Dami na nakapansin ng inis mo sa comment section pag binabash si XRP. Nakapansin. Paano nyo napapansin? Hindi nyo nga nakikita yung mukha ko eh. Ibig sabihin sa boses lang, napapansin nyo na. Paano kung hindi totoo yan? Paano? Crypto News Channel ka, boss. Dapat hindi sobra bias sa mga token kasi naging toxic. Toxic na ba? Hindi. Alam mo sa comment mo, ikaw lang yung nagsabi ng toxic eh. Yung ibang mga comment dito, okay naman. Di ba? Baka ikaw lang yung natotoxican sa akin. Di ba? Natotoxican ka sa akin. Baka nasasaktan ka sa mga sinasabi ko. Tapos sasabihin, kung ayaw nyo manood ng channel ko, sa iba kayo. Mali ba yun? Mali. Ito sabi niya. Mali. Parang sinagot niya yung tanong ko dun Mari-reasoning yun, boss. Kasi sigurado, nung wala pa nanonood, masyado sa'yo, sabik ka din sa mga manonood at mga viewers videos mo. Medyo may totoo yan na medyo hindi, no? Kasi ako, sa totoo lang, ang channel ko dati is gaming, no? Tapos nag-axie and then napunta na ako sa crypto. Kumbaga, step by step yung nangyari. Pero, unang-una, ang ginawa ko yung channel ko is gaming. So,
Gusto ko lang mag-enjoy habang ina-upload yung video ko. Ayun yung pinaka-goal ko nun eh. Mag-enjoy ako sa video na ginagawa ko, no? Parang bonus na lang kung marami manood o walang manood, wala akong paki. At least nag-enjoy ako sa ginagawa ko na pag-upload ng video. So eto, nag-upload ako ng news, tapos nagbabasa ako ng comment. Nai-enjoy ko to. Na-enjoy ko yan. Na-enjoy ako i-express yung mga gusto kong sabihin. Ngayon, kung magagalit kayo sa mga in-express ko, sa mga sinasabi ko, sa mga opinion ko, asan yung sinabi niya dito? Kung ayaw nyo manood sa channel ko, sa iba kayo. Yun yung sagot ko dyan. Di ba? Alam nga naman baguhin ko yung sarili ko dahil na nagagalit kayo sa akin sa opinion ko. Hindi ako ganun. Di ba? Kung gusto kong sabihin, sinasabi ko lang. Ngayon yung nararamdaman ko ng mga oras na yun. Di ba? Hindi man ako hindi man ako scripted eh. Freestyle to, men. No? Kahit ano pa sabihin niya sa channel niya, hindi ikaw pa rin naman magdidesisyon para sa sarili mo. Sa channel niya to, kahit anong gusto sa niya sabihin, ba't di mo na lang pabayaan? Kung iba opinion mo sa kanya, di sundin mo yung sayo, o kaya gawa ka na lang sarili mong channel. Sabi ni Gagi, may channel to, malupit. Dali basahin ka. Mamaya ako na tutuloy yung sinabi ko. Boss, ikaw yung naging emotional sa mga comment mo. Pinagsasabihan mo pa siya na Eddie pag pinagsasabihan din kita, wag mo panoorin YT ni Idol Jeblo para hindi ka din masyado maging emotional. Damage dito sa comment mo. So ito si Peter North, mga Lodi. Naku, may channel to. Ano siya? Ayun yung nakita ko. Hindi ko alam kung totoo kasi malalaman mo siya pag tinake mo. Malalaman mo siya. So nakita ko siya, mga idol, no? So hindi ko alam kung sinadya niyang makita ko yun, pero malaki yung channel nito, mas malaki siya sa akin, crypto channel din, mga lods, no? Ayoko na sabihin, idol ko to eh. Pinapanood ko to lagi, everyday eh. Everyday ko pinapanood to, mga Lodi, no? So parang napatunayan ko talaga na wala siyang XRP o Bitcoin Maxi si idol siguro, hindi ko alam. Hindi ako pero idol ko to, mga lods. At natuwa ako dahil nag-comment siya sa akin. Kahit papaano siguro pinayuhan niya ako dito sa comment niya at nagpapasalamat ako dun sa kanya, mga Lodi, kasi napakatagal na nitong crypto something. Kung siya talaga to mga idol, no? Salamat, no? Although pero idol, sana naiintindihan mo na sinasabayan ko yung issue, no? Ginagawa kong exciting yung mga comment section, sinasagot ko yung mga kontra, no? Para naging engagement na rin yun. Alam mo na yun kasi may channel ka eh. 'Di ba? Kumbaga, ini-enjoy ko na lang, no? Pero ang pinakaano ko talaga, kung ano yung opinion ko, yun. Hindi ko binabago yun, mga lods, no? Normal lang sa akin magsalita na ganun eh. Mahilig kasi ako sa ganun, sagutan eh. Alam niyo naman tayo, lumaki tayo sa Dota 1. So, trust token yung nasa computer shop tayo lumaki. So, once na mayroon tayong mga argumento, medyo nag-opinion lang tayo. So, basahin ko pa itong isa niyang comment. Maganda mga crypto update mo, boss. Pero napapasobra kasi yung XRP bias mo. Kahit post ng iba binabash mo, di naman... post ng iba binabash mo din naman. Ayun pala. Post ng iba binabash mo din naman. Trip ni Altcoin Daily, yung... wag isama si XRP sa list niya. Dapat ayos lang yun kasi opinion niya yun. Pero yung nainis ka, tapos sabihin mo hindi ako emotional, meron akong natutunan ngayong araw na to. Yung parang kasi nung nag-react ako doon sa news na yun kay Altcoin Daily, nung pinakita ko yun, I'm not sure ng siguro nainis nga ako ng mga oras na yon. Pero ibig sabihin pala noon, mga Lodi, na tumatatak pala yung sa akin. No? Kasi hindi ko alam yun mga Lodi. Kasi once na, kunyari, itong news na to, kung ano yung nararamdaman ko ng mga oras habang binabasa ko yan, parang ina-out ko lang siya. No? Tapos pansin nyo, paglipat ko sa ibang news, iba na naman yung boses ko. Kasi kung ano yung nararamdaman ko sa isang news na yun, ayun yung sinasabi ko, mga idol, no? So kung ngayon medyo nainis ako doon, siguro nga nainis ako. No, siguro nga nainis ako doon sa ni Altcoin Daily. No, pero ano to mga Lodi, sobrang lupit nito kasi talagang kung siya to, yung idol natin.
nagpapasalamat ako, nanonood pala si Idol sa akin, mga lods, no? Everyday ito, pares kami. Medyo maaga lang siya ng konti sa akin. Ayan. Pero ano yan, idol ko yan, mga lodi, no? Kaya medyo, sige Idol, sabi ko nga kayo na sa video ko, last ko na to eh. Last ko na news to sa mga, sa mga BTC versus XRP, no? Last ko na. Pero hindi ako hindi ganun pa rin yung news ko, mga idol, no? Pag meron tayong mga napapansin. Sabi ko nga, hindi ko naman babaguhin yung sarili ko para para lang kasi nga ang pinaka purpose kasi marami naman ako YouTuber na pinapanood eh. Pero idol ko talaga si Avoiding the Paddle. So ang sabi niya, pag mag-YouTube ka, gawin mo lang kung ano yung gusto mo. Kung ano yung sarili mo, kung ano yung tao mo, pinapakita mo yung totoong ikaw. Kasi once na pinipeki mo yun para magkaroon ka lang ng maraming views, mapapansin yun ng mga ibang tao. Hindi na rin sila mag-ano sa'yo, parang ganun. Mas pangit yun. Kesa malaman nila yung sarili, yung tunay na ikaw, so parang yun what you see is what you get na lang yun. Kung ayaw mo sa akin, di wag, kasi di mo naman talaga mapiplease lahat ng tao eh. So kung ano yung, sino lang may gusto sa ugali ko, yun lang yung manonood sa akin, which is fine by me. Ganun lang sa akin yun. Yan lang naman pasahin ko yung mga ayaw naman sa akin. Ganun lang yun. Pero shoutout kay Idol. Pero hindi ko talaga alam kung siya yun eh. Pero nakita ko kasi 2 beses ko si Nerchi. Siya yung lumabas. Sabi ko, oh my God. Yung balang lupit. Hindi ko sinasadya yun. Hindi nga ako nakatuklas dun si boss eh. Yung check kasi ni boss yung mga comment. So, pinakita niya. Sabi niya, sabi niya pa, tignan mo to. Si ano to. Idol, I love you. Ayan. Kahit na kumontra sa akin, syempre alam ko naman na nagkokontra. Wala naman, hindi kontra yon, no? Siguro pinapayuhan lang ako ni boss. No, at salamat sa iyo, Idol Idol. Update. Nagalit si Brad Garlinghouse sa mga Maxi. Meron din siya BTC Ethereum. Ayun yung update ni Idol na number 1. No? Number 2 update ni Idol, XRP day to day, gabi sa atin. Sa number 3, approved 2 money transmitter rising. So, ayun na yun, Idol. Na-news na natin lahat. Pag marunong ka na mag-futures, parang mas gusto mo pa bumagsak ang market para maka-entry ka. Tama. Si Asa ko to, shoutout sa'yo. Ako lang XRP, walang BTC, pero happy parang si Mang Johnny. Ayan. Pero Bitcoin honey. Ayan. So, ayan So, gusto ko lang na sabihin sa inyo na tayo dito sa crypto community natin, mga idol. Lahat naman tayo gusto ng profit, no? So, ini-enjoy lang natin yung ano ba 'yon? Adventure, kumbaga. Tangina, hindi ko na naman maiisip yung ano ba yung kasabihan niya? It's not the goal, it's the journey. Ayun pa. Ini-enjoy lang natin yung journey papunta dun sa goal natin. So kung sino yung makakasama natin on the way papunta dun sa goal natin na mag-profit ng medyo malaki, which is kahit na bashers, kahit na supporters, kahit na lovers, kahit na crushers, is thank you, no? Thank you sa lahat, mga idol, no? Syempre nakita niyo naman sila idol, nag-effort sila mag-comment sa akin ng mga ganyan. Masaya ako doon, mga lodi, no? Hindi ko nga iniisip na may nanonood sa akin ng mga content creator mga lods diba? Pero natuwa ako dito, mga lodi. Shoutout din kay Chris Cilindro, lagi akong pinagtatanggol niyan although minsan, saan yan, mga lodi. Shoutout sa lahat ng mga kaya ito yung reason kung ba't gusto kong basahin yung mga comment nyo, kasi para ko na rin kayong kasama, para ko na rin kayong mga katabi, nag-uusap lang tayo sa tabi-tabi lang, no? So ayun lang. Maraming salamat sa inyo, mga idol. Sana enjoy nyo yung ating news at yung video natin ngayon. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe, mga idol. At mamayang gabi, abangan natin kung ano yung mangyayari o ina-announce ng XRP community o nila Brad Garlinghouse, mga idol. So, kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to me and Papa. Or maybe never mind. So bye. Anyways, I don't care. Subscribe.